Ayan po mga kamangyan. Bali kaalaman po, isang mapagpalang araw sa lahat. Butuhan ngayon, both boys mga kamangyan. Pero mamaya tayo buto pahapon. Ngayon, isang kalaman po, papaano nga po ba gumawa ng talandro? Chaleco man o panyuman o panghabak man, For example po natin dyan, isa dyan, kailangan siyempre yung gagamitin mong tela bago o hindi nagamit ng halimbawa damit. Mas mainam po yung bago. Kumbaga hindi pa siya nagkakaroon ng dumi. At yan nga po, pakikita ko sa inyo yung mga sample ng ginawa ko dito. At ayun, siyempre una yung gagawin dyan, bumili ng mga ballpen, sign pen, at pilitin nyo na bago kayo mag-umpisa ay nakapagdasal po kayo ng pondo, balabal at poder. Kasi may posibilidad na mayroong orasyon kayong maiisulat o maiilatag o maiilagak sa telang yun na medyo mabigat. Tulad doon nito, yan, yung ginagawa ko ngayon. Yan, kumbaga pag naglagay ka ng isang orasyon dyan o isang imahe tulad ng Tres Pico Roma, kailangan lagay mo lahat yung kanyang testamento o yung mga depensa niyang tinataglay. Naglagay din po ako ng isang formula na tinatawag na spiritual combate o balute. Yan po. At syempre, nakalagay din yung orasyon ng Haring Bakal dyan. Kompleto yung nilagay natin. Yun nga mga kamangyan, kasi kaya sabi ko sa inyo, bago kayo magsulat, kailangan nakapoder balabal kayo kasi lahat ng yan mababasa nyo kasi isusulat nyo nga. Yan, impinitong katutubo nilagay din natin dyan. Siyempre yung testamento ng impinitong katutubo. San Benito, siyempre nandyan din yung testamento niya, yung susi niya, yung balabal niya. Kumbaga pag naglagay kayo mga kamangyan, mas pilitin nyo na tama yung mga letra ng isusulat. Siyempre tama yung spelling at mas maganda na binabasa nyo din habang sinusulat para nabubuhay nyo na yung salita sa damit pa lang. At yun nga, yung gagawin ko kasi dito back to back, kaso yung unahan pa lang yung natatapos natin. Medyo mahirap talagang gumawa. Mas mainam umpisahan nyo ng bago pumutok yung araw. Kumbaga bago magliwanag. Pwede kayong gumamit ng puti at pulang tela tulad nito. Yan. Pulang tela yung ginamit ko, na large size din po yan. Yan, hindi pa nga lang siya tuong tapos. At nilagyan ko na din yung likod. Same pa din, hindi pa din tapos. Kasi nga sa paggagawa niyan talagang gugugulin nyo yung oras nyo dyan. Eto nga talandrong ito, ginawa ko ito ng halos isang araw at kalahati. Bukod pa yung konsagran nito pag natapos. Back to back po siyang ginawa ko. At siyempre yun, nilagay natin dyan yung subok na salita na lalo na kung pandepensa gagamitin. At yan pong mga talandrong yan o panyuman yan o chaleco, hindi po yan nilalabhan. Kasi kasabihan ng matatandang antingero nung una, mawawala yung bisa. Kumbaga, mabubura kasi yung letra niyan pag nababasa tapos nakukusot. Ayan po, sana may naibigay tayong konting kaalaman patungkol po sa paggawa ng mga talandro. Kumbaga sa paggawa din yan, kailangan meron kayong isang orasyon dyan
o sabihin na nating imahe ng Birhen na pambalanse dun sa ibang mga orasyon na ilalatag nyo. Isa pong mapagpalang araw at magandang tanghali. Sana po may kaalaman kayong kahit konti lang na naibigay sa inyo. God bless po. Goodbye.